Gustong-gusto mo ang pinaka-pogi mong kaklase kaya't nagtapat ka ng pag-ibig mo sa kanya ngunit sa halip ay binuli ka nito at sinabihan ka ng napakapanit, nasaktan ka ng sobra kaya't itinago mo sa kahon ng ilang taon ang iyong muka. Ano ang nakakasabit na nangyari at ginawa ng ating bida na si Maynam at bakit nagulat ang lahat ng tanggalin niya ang kahon? At iyan ang ating aalamin sa kwento ng Ugly Duckling Don't. Welcome to Simula ang movie ng isang gabi ay umuwi ang kapatid ni Maynam na si Plawan na mayroong mga gasgas sa kanyang siko. Umamin ito na nag-shoplift siya sa isang school supplies at upang hindi mapagalitan ng ama ay ibinaling nito ang sisi sa kondisyon ng kanyang ate, kaya't nang dahil sa ginawa nito ay nataranta si Maynam at nahirapang huminga. Alam na ni Mr. Bon ang nangyayaring ganito kay Maynam kaya't agad niyang pinakalma ang pakiramdam nito. At pagkatapos ay ipinakitang ikinwento ni Maynam ang istorya ng kanyang buhay sa kanyang blog kung paano siya naging isang ugly duckling, pero nakakapagtaka kung ano talaga ang dahilan kung bakit siya nagkaganito dahil katulad ng ibang mga bata ay normal naman siya dati, marunong ding makihalubilo ito sa ibang mga bata at may tiwala siya sa kanyang sarili. Ngunit noong elementary ay na-inlove siya sa isa sa pinakapoging batang lalaki sa kanilang klase at gustong-gusto talaga niya ito, at isang araw ay inamin niya sa harapan ng kanilang mga kaklase na mahal niya ito ngunit nagalit ang batang lalaki dahil hindi siya gusto nito. Imbes ay itinapon nito ang kanyang regalo at sinabihan siya na ang pinakapangit na babae sa lahat. Sinabi din nito na magsuot ng isang bag sa kanyang ulo dahil nakakatakot talaga ang kanyang pagmumukha, at dahil doon ay gumaya ang kanilang mga kaklase at nilait din siya ng mga ito at sinabihang pangit dahil sa sobrang pagkakapahiya sa lahat ay talagang nasaktan ng tawawang si Maynam kaya't mula noon ay ayaw na niyang pumasok sa eskwelahan. Ginawa na ni Mr. Bon ang lahat upang makumbinsi ito ngunit nang maramdaman niya na talagang may problemang kinakaharap si Maynam ay hinayaan na lang niya ito na mag-homeschooling, hindi na din tumitingin sa salamin ng batang babae at ayaw na din itong lumabas kahit kailan. Isang araw habang kinukuha niya ang lobo ay may gustong tumulong sa kanyang isang lalaki ngunit biglang isinuklob ni Maynam ang isang paper bag sa kanyang ulo upang itago ang kanyang mukha, at nang dahil sa paper bag ay naging mas masaya na siya at naging mas komportable na din siya sa kanyang sarili. At mula noon ay hindi na niya ipinapakita ang kanyang muka, ngunit pinalitan na niya ng kahon ng paper bag na iyon dahil mas matibay ito. Minsan ay tinitingnan din nila Plawan ang kanyang muka ngunit pilit pa din niyang itinatago ito, at ayaw na ayaw pa din niyang tinitingnan ang sarili sa salamin ngunit gustong-gusto naman ito ang makipag-usap sa social media dahil hindi siya nakikita doon. Nang sumunod na araw ay nagpunta si Mr. Bon sa doktor ni Maynam at nakiusap ito na pagalingin kagad ang sakit ng kanyang anak. Nilinaw ng doktor na si Maynam ay walang sakit at mayroong itong isang kakaibang sakit na tinatawag na hikikomori sa Japan, isang sakit na inihihiwalay nila ang kanilang sarili sa mundo at nagkukulong sa kanilang kwarto ng ilang mga araw, buwan at taon. Ngunit kung pipilitin naman siyang lumabas ay matatakot ito. Pinayuhan ng doktor na dagling palabasin na si Maynam dahil baka putulin din ito ang ugnayan sa kanila. Kinagabihan dahil tumanggi si Maynam na tanggalin ang kahon ay gumamit na lang ito ng straw upang makakain. Kahit mabigat sa kalooban ay sinabi ng ama nito na makinig ng mabuti sila Maynam sa kanya. Ngunit pinakala naman ng dalawa na mayroon itong sakit na cancer o baka bakla ito. Iginiit ni Mr. Bon na hindi iyon ang dahilan kaya't bigla niyang isiniwalat na kailangan na talagang pumasok ni Maynam bukas sa eskwelahan. Sinabi ni Maynam na hindi iyan totoo at kinakala nito na nagbibiro lang ang kanyang ama, ngunit nagmatigas pa din si Mr. Bon at hindi siya bumigay sa katigasan ng ulo ni Maynam. At naging seryoso ito sa kanyang desisyon. Sinabi ni Maynam na galit siya sa kanyang ama at nilayasan niya ito, at pagkatapos nag-iiyak ito sa kanyang kwarto dahil kinakabahan siya kung ano ang mangyayari bukas. Upang mapagaan ang kalooban ay binigyan siya ni Plawan ng isang bagong kahon na pamalit. Sinabi ni Plawan na hindi niya hahayaan na pagtawanan siya ng mga tao sa school ngunit masama pa din ang loob nito. Kinabukasan ay inihatid na sila ni Mr. Bon sa eskwelahan. Pumasok na si Plawan ngunit hindi naman makahinga sa takot si Maynam, kaya't agad na hinimok ni Mr. Bon ang anak upang bumaba na at pumasok. Ngunit humingi ng tawad si Maynam sa pagsasabi ng masamang mga salita sa kanyang ama kagabi at nagpasalamat din ito dahil sa pagtulong nito sa kanya. At pagkaalis ng anak ay biglang napaiyak si Mr. Bon dahil sa pag-aalala niya kay Maynam, at sa wakas ay naglakad na ito patungo sa eskwelahan. Nagtitinginan sa kanya ang lahat ng mga tao nang makita ang kahon na nakalagay sa kanyang ulo kaya't mas lalong nagpanik ang batang babae. Dahil sa tawanan ng mga ito ay muli niyang naalala ang araw na ipinahiya siya. Nahilo si Maynam at nang babagsak na ito ay dagli siyang
siyang tinulungan ng isang lalaki na nakasuot ng helmet kaya't medyo umayos na ang pakiramdam nito. Nagpakilala ang lalaki sa kanya na siya ay si Minten ngunit natakot ang batang babae at nagtatakbo ito, ngunit aksidente namang nabumbu niya ang isang lalaki na pinakapopular na estudyanteng si Zero. Sinabi ng mga kasama nito na tanggalin ni Maynam ang kanyang kahon sa ulo. Nang tumanggi si Maynam ay pinaligiran siya ng mga ito at pinilit na tanggalin ang kahon. Ngunit pinigilan sila ni Minten at galit na nagkatinginan sila ni Zero at nagpasya sila na tapusin na lang ang kanilang away sa labas at agad nang hinila ni Minten si Maynam. Sa sumunod na eksena ay makikitang kabang-kaba ang batang babae habang nakatayo ito sa harap ng klase kung saan ay sinabi ng teacher ang tungkol sa kanyang kondisyon at hiniling nito sa mga estudyante na unawain nila si Maynam, ngunit gayunpaman ay binuli pa din siya ng mga ito at pinilit na ipakita ang kanyang mukha. Ngunit nagalit si Minten sa inugali ng kanyang mga kaklase at makikitang tahimik nang umupo si Maynam sa likod at hiyang-hiya ito sa kanyang sarili. Pagkatapos ng klase ay nagpunta ito sa kantin at hinanap niya doon si Plawan ngunit hindi niya makita ito kahit saan. Ngunit walang tigil na pinagtitinginan at pinag-uusapan siya ng mga estudyante doon. Nakita siya ng dalawang lalaki na kumakain habang suot-suot ang kahon kaya't pinilit nilang tanggalin ang kahon sa ulo ni Maynam. Ngunit imbes na tulungan ay pinagtatawanan pa siya ng mga tao doon. Kaya't takot na tumakbong palabas si Maynam at habang umiiyak ay biglang tumabi sa kanya si Milton. Natatakot si Maynam na baka ibuli din siya nito ngunit sinabi ni Milton na gusto niya ang itsura niya pagsuot niya ang kanyang helmet. Binigyan din niya ito ng sandwich dahil hindi ito nakakain kanina at dahil doon ay naging palagay na ang loob ni Maynam sa lalaki. Pagkatapos ay nagbiruan sila at nagtawanan ngunit sinabi ni Maynam na ayaw na niyang pumasok bukas. Sinabi ni Milton na kaibigan mo ako at pinilit nito na pumasok kahit na para sa kanya na lang. Pagkatapos ay nakita na silang dalawa ni Zero kung saan ay inansulto ni Milton si Zero na palagi itong nagtatago sa likod ng kanyang mga kasama at hinamon niya ito ng one-on-one at pumayag naman si Zero. Sinuntok ni Milton ang lalaki at gumanti naman ito at habang pauwi ay nakita sila ni Maynam ngunit biglang nagdatingan ang mga pulis kaya't nagtakbuhan na silang lahat. Hinila palayo ni Zero si Maynam at ilang sandali ay biglang tinanggal nito ang kahon sa ulo ng batang babae. Napatitig at nawalan ng kibo si Zero nang makita niya ang mukha ni Maynam. Ngunit nakala naman ni Maynam na kaya nakatitig ang lalaki sa kanya ay dahil napakapangit niya at muli din naalala ng ipinahiya siya dati kaya't bumagsak ito. Nagising na lang si Maynam sa loob ng ospital at nang makitang wala ang kahon sa kanyang ulo ay nagpanik ito. Dagling nilagyan nila ito ng face mask upang mapakalma at nagsorry ang kanyang ama dahil pinilit nitong papasukin sa eskwelahan si Maynam at sinabing manatili na lang siya sa bahay kung gugustuhin niya. Ngunit nagulat sila dahil sinabi ni Maynam na gusto niyang bumalik sa eskwelahan upang makaganti kay Zero. Nang sumunod na araw ay makikitang nagtataka si Zero kay Maynam kung bakit nagtatakip ito ng kahon samantalang napakaganda naman ng batang babae. Pagkatapos ay biglang dumating si Maynam at sinampal siya nito at pagkatapos ay pinilit na namang inaalis ni Zero ang face mask ni Maynam ngunit dumating si Minten at nagsuntukan sila at dahil sa nangyari ay kumalat ang balita sa eskwelahan na mayroong dalawang gwapong lalaki na nag-aaway ng dahil sa isang babaeng nakasuot ng kahon sa ulo. Sinigawan ni Maynam ang dalawang lalaki dahil mas pinalala ng mga ito ang kanyang kondisyon. Sinabi ni Minten na gusto lang niya makatulong ngunit tinawanan lang siya ni Zero at sinabing may gusto lang siya kay Maynam. Ngunit naramdaman ni Minten na gustong agawin ni Zero si Maynam sa kanya kaya tinanong niya ito kung totoo. Ngunit itinanggi ito ni Zero at sinabing napakapanit ni Maynam at dahil sa narinig ay muling bumagsak si Maynam. Tinulungan ni Minten si Maynam habang naiwang nagseselos si Zero. Nang sumunod na araw ay ayaw nang lumabas ni Maynam sa kanyang kwarto at ilang sandali ay may biglang tumawag sa labas at ito pala ay si Zero na gustong humingi ng tawad sa ginawa niya kay Maynam. Ngunit ayaw siyang papasukin ni Plawan. Inakusahan din siya ni Mr. Bonang dahil sa kanyang kagagawan ay na-depressed na naman ang kanyang anak. Kinabukasan ay dumating si Minten upang i-comfort si Maynam ngunit tumanggi ito na papasukin ang kaklase, ngunit dahil sa tiyaga at pakiusap ni Minten ay napilitang lumabas si Maynam, kung saan ay nagulat ito nang makita niyang ginawan siya ni Milton ng isang dock box na pwede niyang isuot upang matakpan ang kanyang mukha. Hindi mapigil ang matawa ni Maynam dahil gumawa din si Milton ng isang dock helmet na para sa kanya. Pagkatapos ay kumain na silang dalawa at ipinanako ni Milton na aalagaan niya ito at kinumbinse din niya si Maynam na bumalik ng muli sa eskwelahan. Nang sumunod na araw ay pumasok na sila sa eskwelahan ni Milton at ilang sandali ay lumapit si Zero kay Maynam at humingi ito ng tawad ngunit dumating si Plawan at pinalayas niya si Zero. Samantala ay lumapit sa kanila si Ozone. Sinabi nito kay Maynam ang tungkol sa kumakalat na balita ng pagde-date nila ni Zero at dahil
nakikinig si Zero sa kanya ay nakiusap si Ozone na patigilan na niya ang lalaki sa pambubuli ng mga estudyante, ngunit itinanggi ni Maynam na wala silang ugnayan ni Zero at nagalit ito at lumayas doon, at kahit nasa school canteen ay nakikiusap din sa kanya ang iba pang mga estudyante ngunit tinatanggihan niya ang mga ito, ngunit dumating si Ozone at sinabing sinasaktan ni Zero ang kanyang kapatid na si Plawan, kaya't dagling nagtatakbo si Maynam kung saan ay nakita niyang pinagtutulungan nila Zero ang kanyang kapatid. Sinabi ni Zero na si Plawan ang nagumpisa ng away. Galit na galit si Maynam at sinabi nito kay Zero na isa siyang magnanakaw na nambubuli ng mga mahihinang mga estudyante ng dahil sa pera at sa homework. Hindi makapaniwala si Zero dahil ipinag-utos pala niya sa kanyang mga kasamahan na wag nilang ibuli ang mga mahihinang estudyante, nang sabihin ni Maynam na tumigil na si Zero sa pananakit sa mga estudyante ngunit sinabi nito na titigil lang siya kung tatanggalin ni Maynam ang kanyang kahon sa ulo. Dahil wala ng iba pang paraan upang makatulong sa mga estudyante ay napilitan na itong tanggalin ang kahon sa kanyang ulo kaya't nadulat ang lahat ng mabunyag ang mukha nito. Ilang sandali ay inakap ni Maynam si Minten at umiyak ito dahil nakita na siya ngayon ng lahat. Nabigla si Minten dahil ngayon lang din niya nakita sa unang pagkakataon ang mukha ni Maynam. At sa bahay ay ipinakita ni Plawan ang lahat ng mga comment sa picture ng kanyang ate, pero kahit na puro positive ang mga comment ay hindi pa din kumbinsido si Maynam na talagang maganda siya, at pagkatapos ay pumasok na siya sa kanyang kwarto kung saan ay biglang lumabas si Zero. Nagsorry ito sa pagtawag nito ng napakapangit sa kanya at sinabing sa totoo lang na siya ang pinakamagandang babae na nakita niya at pagkatapos ay umalis na ito. Sinabi niya sa mga kaibigan niya sa online na tingnan ang kanyang picture sa school page, at nang magulat ang kanyang mga kaibigan dahil sa kagandahan taglay ni Maynam ay napagtanto niya na nagsasabi ang mga ito ng totoo, at sa unang pagkakataon sa loob ng 3 years ay inilabas niya ang salamin at doon ay nadiskubre niya na talaga palang maganda siya, at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nang sumunod na araw ay muling pumasok na si Maynam nang hindi na nakasuot ang kahon at pinagtitinginan at minamarites siya ng mga estudyante doon, ngunit ngayon ay hindi na siya pinagtatawanan at hinahangaan na siya ng mga ito dahil sa taglay niyang kagandahan, at kahit na natatakot si Maynam ay handa na siyang simulan ng isang bagong buhay ng may pag-asa at tiwala sa sarili na hindi niya tinataglay noon. Ang movie na ito ay nagtuturo sa atin na huwag tayong manghusga at mangutya ng ibang tao batay sa kanilang pisikal na anyo. Sinasabi din ng kwentong ito na huwag tayong sumuko anuman ang mangyari sa ating mga hilig at kataniang tinataglay upang mahanap ang ating lugar sa lipunan, dahil kung hindi tayo susuko ay makikita, matatanggap at mauunawaan tayo ng iba kung sino at ano nga ba ang totoong tayo. Mayroong mga taong mas maganda kesa sa iyo, may mga taong mas matalino kesa sa iyo at may mga taong mas bata kesa sa iyo ngunit hindi sila pwedeng maging ikaw. Lahat tayo ay nilikha ng ating mapagmahal na Diyos ngunit iba-iba man ang ating katanian ay may kanya-kanya tayong mga kabutihan, galing at kagandahan. Lagi nating tatandaan na ang mahalaga sa ating buhay ay ang kabutihan at ang pagmamahal ng ating puso dahil kung tinataglay natin ito ang lahat ay magiging maganda at mabuti. At dito na po Lods nagtatapos ang kwento ng Ugly Duckling Don't at sana ay marami kang natutunang aral sa video nating ito. Maraming salamat po sa panunood mo. Ingat ka Lods, God bless.